Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga bagong kwento, kaganapan, buhay-buhay, pangyayari at mga pang-araw-araw po na ginagawa ng isang OFW na sigurado po na mapagkukunan po ng bagong kaalaman, bagong aral at mga paraan para magamit po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-umpisa na pong mag-apply para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW saan mang parte ng mundo na patuloy pong nanonood, sumusubaybay at sumusunod po sa ating araw-araw na pagbablog. Saan parte ng mundo na may OFW, dito po sa may Middle East, dito po sa Saudi, Riyadh, Dammam, Jeddah, at lalong-lalo na po sa ating mga kakayod na nandyan sa Pilipinas, maraming salamat po. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin sa video na to kung pwede ka bang makapagtrabaho sa abroad kahit wala ka pong pera na pambayad sa placement fee ng agency na ina-applyan mo doon sa Pilipinas. Ang sagot niyan mga kakayod, pwede po na makapagtrabaho ka sa abroad kahit wala ka pong pambayad ng placement fee or sa bagong tinatawag nila ngayon na processing fee na ibayad mo doon sa agency na ina-applyan mo. Kasi mga kakayod, hindi po lahat ng mga recruitment agencies dyan sa Pilipinas na nasa Metro Manila ang karamihan ay kailangan na magbayad ka ng placement fee para makaalis at makapagtrabaho ka dito. Meron na po silang mga proseso na tinatawag na ang pagbabayad mga kakayod ng placement fee ay ikakaltas na lang sa pagsahod mo. Ang usapan niyan, may 1 month na pagbabayad, 2 months hanggang 3 months na salary deduction na lang mga kakayod para hindi ka mabigatan at saka hindi ka magkaroon ng malaking utang dyan sa Pilipinas. At pinakamagandang nangyari, nakaalis ka mga kakayod kahit hindi ka nagbayad mismo sa agency bago ka nakapagtrabaho dito. Sa paraan ng salary deduction mga kakayod, maraming mga nag-a-apply dyan sa Manila ang nakaalis, na bago yung buhay, natupad yung mga pangarap, at marami po ang naka-benepisyo dahil sa paraan na salary deduction mga kakayod. Minsan, personal experience ko po na pagdating ko dito sa kumpanya na pinasukan ko ngayon dito sa Saudi Arabia, hindi na po kami pinabayad sa aming employer para makaltasan yung processing fee na dapat sana kunin ng agency sa Pilipinas dahil sila na mismo ang nagbayad. Kaya maganda pong nangyari dahil nung sumahod kami ng unang beses, hindi na po nakaltasan yung sahod namin. Kaya sa mga nag-a-apply dyan sa Metro Manila, humanap kayo ng agency na salary deduction kasi marami po na agency na ngayon na salary deduction na para hindi po kayo masyadong ma-pressure na mangutang doon sa probinsya or magsanla ng mga gamit kasi pwede naman po na habang nagtatrabaho ka na dito, doon ka pa magbabayad para sa naging processing fee na kailangan mong bayaran sa agency sa Pilipinas. Mga kakayod, general information lang po, pag DH yung inapplyan ng ating mga kakayod na Pilipina dyan sa Manila, halos libre po lahat. Wala po silang babayaran, libre po yung accommodation nila dyan sa Manila, at automatic wala na pong babayarang placement fee dahil binayaran na po ng mga employer nila dito.
Pero sa atin na mga skilled worker, mga kakayod, kadalasan talaga nagbabayad tayo ng processing fee through salary deduction na aabot ng 3 buwan. Swerte na lang kung kaparehas ng na-experience ko dito sa present company na pinasukan ko ngayon, na yung amo, siya na lang yung sumagot sa dapat bayaran namin doon sa agency. Mga kakayod, wag ka lang matakot or wag ka lang mapagod na maghanap ng mga salary deduction na agency, kasi sa pagtatanong mo lang doon sa mga staff ng agency, maging tapat naman yan sila, nasabihan ka kung yung agency nila is salary deduction ba or kailangan mo talagang magbayad ng processing fee bago ka makaalis. At sa ngayon mga kakayod, kunti na lang yung agency na kailangan mo talagang magbayad ng processing fee bago ka makaalis, dahil sa pagkakaalam ko mga kakayod, ni-required na talaga at kailangan na talaga ng mga agency na dapat salary deduction para mas mapagaan yung pag-apply at saka mapadali yung deployment ng mga kakayod nating OFW, DH man or skilled worker, para mapunuan yung mga pagkukulang na posisyon na kinakailangan ng bawat employer dito sa ibang bansa. Mga kakayod, kung ano man po yung mga napagdaanan yung mga sistema, kung naging salary deduction ka man or naging payment before you apply, o tinatawag natin na nagbabayad ka ng processing fee before ka nakaalis, paki-comment naman po sa baba para mas maliwanagan at saka malaman ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply kung ano talaga yung mga totoong nangyari sa sistema bago tayo nakapagtrabaho dito sa ibang bansa. At kung bago ka man po sa ating channel, pwede po pang paki-like, share, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, marami pong gusto pang mag-apply dyan sa Manila na gusto makapagtrabaho dito sa ibang bansa, na hindi masyadong aware na pwede ng salary deduction yung sistema, na hindi na masyadong stress kung saan makakuha ng pera para pambayad sa placement. Kaya sana nakapanood kayo sa video natin na to para mawala yung inyong mga agam-agam at makapag-umpisa na kayong mag-apply, dahil sa ngayon mga kakayod, hindi na po uso yung pagbayad ng placement fee. Lagi na pong salary deduction at minsan pa nga libre na, dahil yung amo mo na lang yung magbabayad sa agency sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay mo mga kakayod? Mag-apply na, buuin ang pangarap, umpisahan ang proseso para po pagdating ng araw, matupad po ang inyong pangarap para po sa inyong pamilya. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay kailangan maalam ka, nagtatanong ka, at saka dapat lagi kang tumitingin at saka maging open sa lahat ng mga sinasabi ng ibang tao, lalo na po sa mga naging OFW na, para magawa mo yung tama, mabilis kang ma-hire at mapadali po yung pagtrabaho mo dito. Hanggang dito na lang mga kakayod. Ingat po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat po.